Okay, ngayon naman mga boss, alamin natin ang isang forum tungkol sa protection and empowerment ng mga kababaihan at mga migrant workers. Dito lamang yan sa ASEAN TV. Ang Philippine Commission on Women, katuwang ang International Labour Organization at Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, ay nagsagawa ng 2 araw na conference. Layon nito ay mapalakas ang proteksyon ng mga kababaihang nagtatrabaho sa ibang bansa. We organized this conference to ensure that labor officials whom we also invited from the 10 countries would become more aware of the importance of being gender responsive and gender sensitive in terms of policies and programs for women migrant workers. Binigyan diin ang kahalagahan ng social media para sa mga naaabuso ang manggagawa. Maraming empowered, marami rin nananatiling inaabuso na dapat may communication at talagang i-enhance or i-harness yung power ng social media. So meron silang OFW Watch. Dinaluhan din ito ng iba't ibang delegado mula sa bansang kasapi sa ASEAN tulad ng Cambodia, Vietnam, Thailand, Indonesia at Myanmar. Maraming speakers mula sa iba't ibang bansa ng ASEAN at nag-share ng mga ginagawa nilang mga examples of gender-responsive programs para maprotektahan ang women migrant workers. Samantala, isa naman sa tagapagsalita rito ay si Attorney Teodoro Pacua, Deputy General ng TESDA. Ibinida niya ang mga programa nila para sa mga kababaihan. Marami kaming training program na naka-address lalo na sa mga non-traditional women workers like yung welding, yung mga hard trades. Yan pinapasukan na namin para magkaroon ng oportunidad ng atin mga kababaihan sa mga areas na yan dahil nakikita namin lumalawak ang pagtanggap sa kanila. Dati-dati male-dominated yan Pero ngayon, mas marami nang tumatanggap.